budget ng judicial body sa pangunayan ng Korte Suprema at lahat ng hukom sa ating bansa, di kaya maapektuhan dito sa nangyayari ngayon sa mga ruling at issue sa impeachment ni Sara Duterte? Kasi hindi man aaminin in public na saktan, na insulto ang mga congressman sa sinabing labag sa saligang batas ang ginawa nila ayon sa Korte Suprema. Kasi ang mga congressman, mga abogado rin ang karamihan sa kanila. Alam nila yung proseso na kanilang ginawa at kanilang pinanindigan sa kanilang motion for consideration na wala silang nilabag. Pero kaya ako nababanggit ang budget, anytime ngayong month na ito ay sisimulan na itong talakayin ng Kongreso na exclusive nilang karapatan yan. Kongreso bago ang Senado sa every year proposed budget ng buong gobyerno kasama ang judicial body. Pwedeng itanong, pwedeng tanungin ng mga congressman ang mga opisyalis ng Korte Suprema pag tinalakay na ang kailang proposed budget sa 2026 na gagawin anytime ngayong taong ito, ngayong buwang ito. Hindi bawal at hindi rin pwedeng pagsabihan ang mga congressman na busisiin, ipitin kung kinakailangan or himay-himayin o pahirapan ng Kongreso ang budget ng judicial body dahil sa nangyari at pang-iinsulto sa kanila na kailang pinaghirapang article of impeachment na ilang buwang inilalaban, tapos sinabi lang ng Korte Suprema sa unang ruling ay illegal. Ngayon kung mababago ang ruling na papabor sa impeachment, ibang issue yan. Pero kung patuloy na ididiin at susundan pa ng Korte Suprema na talagang mali at illegal ang ginawa ng Supreme Court, matatanggap kaya ito ng mga kongresista na membro ng Committee on Appropriation, tatalakay ng budget? Ang Kongreso ay halos lahat ng member or majority ng mga congressman, member ng Committee on Appropriation na tumatalakay sa budget. Huwag naman sana umabot doon. Pero hindi mo mapipigilan pag merong congressman ni-raise ang isang ito. Ginipit sila tungkol bago aproba ng budget. May malaking epekto lalo yan sa relasyon ng dalawang mahalagang opisina ng gobyerno. Pati ang Senado. Kasi pag ginipit ng Kongreso ang budget, apektado ang Senado. Pag ginipit ng Senado ang budget, apektado ang Kongreso, vice versa. Pati ang Executive Department. Kaya tinatanong ko lang, di kaya maipit, di kaya masakripisyo ang budget ng judicial, especially ang Korte Suprema, tungkol dito sa mga nangyayaring ito. Pero wag naman sana. Sunod na ating pag-usapan, totoo ba na itong Leni Robredo, mayor ng Naga City at dating Vice President, ay malapit kay Sara Duterte? Kasi ina-expose po ni dating Senador Sonny Trillanes na meron daw hong relasyon o pagkakaibigan si Robredo at Sara Duterte. Wow! Kasi lumabas yan dahil dun sa issue na di umano kung si Leni Robredo ang nanalo na presidente ng 2022, hindi madadala sa ICC si dating Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin nun? Dahil nga sa may relasyon si Robredo, nakakabahala yan kasi nagugulo ang piklawan-dilawan. Si Trillanes po kasi ang nag-expose niyan eh. At sinabi niya kung ganyan pala, ibig sabihin maka-Duterte kayo. Wow! Although sinabi ni Laila de Lima na malapit din kay Leni Robredo, mayor ng Naga City, na wala daw namang ganon sinabi si Robredo. Kaya sana ang dating Vice President at mayor ng Naga City sa Bicol, si Leni Robredo, abay liwanagin ito. Masama ang epekto niyan. Kasi pinaninindigan ni Trillanes na hindi maganda at makakasira ito. Kung sa kabila ng laban ng mamamayan na kanyang kaalyado tungkol sa mga pang-aabuso umano ng mga Duterte, tagatapos si Leni Robredo
na alam naman nating nahirapan, pinahirapan, nilait din ng nakaraang gobyerno, tapos kakampi pala, kaibigan pala, ng anak ng dating Pangulo at ngayon Vice President Sara Duterte. Matindi ang isyong ito. Hindi biro yan. Ano ang inyong masasabi diyan? Sino ang ating papaniwalaan? Si Trillanes? Si Robredo? Tungkol dyan sa isyong yan. Pwede po kayong mag-comment. Okay? At siyempre, ayaw din yan ang mga complainants before ICC. Dahil justice ang kailang hinihiling, katarungan, para doon sa mga buhay at kamag-anak nilang nawala, biktima ng tukhang ng mga panahon yun. Sunod na ating pag-usapan, maibabalik pa kaya? Mapapalapit pa kaya sa taong bayan ang ating mga opisyal ng gobyerno at ahensya ng gobyerno na mahahalaga sa demokrasya matapos madismaya ang maraming Pilipino na na-archive at hindi nila maririnig ang gusto nilang malamang ano ang katotohanan sa akusasyon laban kay Sara Duterte at kung paano niya ididepensa ito. Tapos nga sinabi sa unang ruling, kahit hindi final, sinabi ng Korte Suprema, illegal ang ginawa ng Kongreso. Tapos kinatigan ng mga senador at sinabing i-archive natin o i-dismiss natin ito dahil wala na ito. Wow! Alam niyo, mamamayang Pilipino, dapat hindi ho nawawala ng pag-asa at hindi dapat yan nagtatampo sa gobyerno. Kasi sila at galing sa kanila ang perang ginagastos ng taong bayan, ng gobyerno at mga opisyal ng pamahalaan. Ang mamamayan din ang collateral sa lahat ng inuutang ng gobyerno. So dapat pahalagahan yon, dapat pakinggan yon. Lalo na ang mga simpleng mamamayan, pero hindi narinig, hindi pinagbigyan. Inarchive nila ang kaso at napakahirap na yang mahukay, napakahirap na yang balikan. Ultimo yung motion ng oposisyon ni Tito Soto, i-table na lang. Ibig sabihin, dyan lang sa lamesa yan. Huwag mo natin galawin. Hintayin natin ang final decision ng Supreme Court. Hindi pa rin pinayagan ng mga senador. Talaga ang layo nila i-dismiss at ang pinakahuli na bago nga lang i-archive na mahirap nang galawin dahil kahit magbago pa ang desisyon ng Supreme Court, ang pag-alis sa archive ng ganyang kaso, subject for debate na naman, subject for voting na naman, numbers game na naman ang mangyayari at mangingibabaw na naman dyan ang pro-Sara Duterte. Talo na naman ang naghahanap ng katarungan. Yan ang pwedeng mangyari. Kaya madilim pa sa sabaw ng pusit na magkaroon pa ng katotohanan at kaalaman ng taong bayan sa isyong ito dahil lutang na lutang ang mga tagapagtanggol ng mga Duterte.